Sinabi nang hindi ko kailangan ng tulong mo. Umalis ka na nga. Makamalasin pa ako dahil sa'yo. Dapa, ma'am! Oh! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Lahat ng tao'y may karapatang mabuhay ng maayos sa mundo, maging ang mga nagkamali, ngunit handa lamang magbago. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Edong sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, dumating ka na pala, anak. Kumusta ang lakad mo? Wala pa rin pong nangyari, Nay. Kahit si Aling Toyang, ayaw kong tanggapin para magtrabaho sa karinderya niya. Ha? Eh, bakit? Eh, nangangailangan siya ng tauhan. Yun ang sabi sa akin ni Roger na kapitbahay natin. Ayaw po niya sa akin dahil sa record ko. Sobra naman siya. Karinderya lang naman ang negosyo niya. Hindi pa siya tumulong sa kapwa niya. Hayaan na lang natin, Nay. Karapatan naman po niyang ayawan ako eh. Huwag ka pa rin mawala ng pag-asa, anak. Kung may mga tao mang ayaw magbigay ng pagkakataon sa'yo, naniniwala ako na sa tulong ng Diyos, makakahanap ka rin na magbibigay sa'yo ng pagkakataong magbagong buhay. Basta, ipagpatuloy mo lang ang maganda mong ginagawa. At ang lagi... Humanga ako sa pagkasabi mo ng totoo, Edong. Tungkol sa iyong nakaraan. Kaya naisip ko na bigyan ka ng pagkakataong makapagbagong buhay. Talaga pong gusto ko nang magbagong buhay. Kaya kahit noon pong nasa kulungan ako, nagpakabait po ako hanggang sa makalaya ako. Mabuti naman. Naniniwala ako na may maganda ka pang kinabukasan. Magsikap ka lang at huwag kang maligaw ng landas. Makakamit mo rin yun. Maraming salamat po ulit, Sir Johnny. Hindi ko po sisirain ang pagtitiwala niyo sa akin. Believe na sana ako sa kinuha mong driver mo, anak. Dahil nakikita ko masipag. Lahat ng kotse dito sa bahay nililinis. Kahit hindi niyo utusan, ha? Totoo po yun, Mami. Pero ang problema, dati pala siyang bilanggo. Adik at tulak ng shabu. Noon pa naman po yun, Mami Patria. At pinagdusahan na po ni Edong lahat ng kanyang mga kasalanan. Kaya nga nakulong siya ng ilang taon. Kahit na, nakakatakot pa rin siyang makasama. Anong malay mo kung nagdodroga pa rin siya hanggang ngayon? Mami, nilayuan na po ni Edong ang shabu. At saka paano tayo makakatulong sa ating kapwa kung hindi natin sila bibigyan ng pagkakataon? Tama ho. Bigyan po natin ng chance si Edong. Baka naman po talagang nagbago na yung tao. Ay, bahala kayong mag-asawa. Pero ako, hindi ko ipagkakatiwala ang sarili ko sa ganong klase ng tao. Baka siya pang maging dahilan ng kapahamakan ko. Kumain ka pa, anak. Ay, tama na po, Nay. Ha? Busog na po ako. Eh, kakaunti pa lang ang kinain mo, ah. Pinagmerienda po kasi ko ni Sir Johnny matapos kong linisin ang mga kotse nila. Ay, mabait pala sa'yo ang mag-asawang amo mo. Opo, Nay. Maayos din po silang magpasweldo. Si Ma'am Patria lang pong halata akong ayaw sa akin. Ha? Eh, sinong Patria? Mami po ni Sir Johnny. Hindi po nagpapadrive ng kotse sa akin yun. Hindi rin po ako binabati at madalas nahuhuli ko siyang nakasimangot na nakatingin sa akin. Eh, wag mo na lang siyang pansinin. Lalo mo na lang pagbutihin ang trabaho mo kina Sir Johnny mo. At makikita mo, darating din ang araw, matatanggap ka rin ng kanyang mami. Salamat po sa suporta niyo sa akin, Nay. Kahit nakagawa ako ng mabigat na kasalanan, nariyan pa rin kayo sa tabi ko. Mahal kita, anak. At lagi akong handang gabayan ka.
tungo sa tamang landas ng buhay. Uy, Edong, mula nung lumaya ka, ngayon lang kita uli nakita. Bagong buhay na ako, Diego. Mukha nga eh. Ayos ha, ibang-iba na ang forma mo. May trabaho na ako ngayon. Driver ako ng isang may kayang pamilya. Ako rin, may iba ng trabaho eh. Naiwan mo na rin ang pagtutulak. Nagpahinga muna ako dun. Ha? Mainit kasi sa akin ang mga alat eh. Alam mo na, ayoko matiklo. Kaya umiba muna ako ng trabaho. Pero malaki pa rin ang kita. Baka gustong sumama. Ano? Malaking bayad sa akin dito. Kaya nga kahit kumuha ako ng kasama, ayos lang. Basta magawa ko lang yung maayos ang pinatatrabaho sa akin. Diego, baka may sabit yan. Ayoko na ng... Walang tiklo ito eh, Dong. Ano ba ang trabaho yan? Magtutumba lang tayo ng tao. Ano? Malaking kasalanan yan. Kung matitiklo, mahusay naman ako magtumba eh. Kaya ayos lang, di ba? Mami, kumusta na po si Edong? Johnny, ligtas na siya sa panganib. Ay, salamat naman sa Diyos. Ako ang talagang babarilin ng mamamatay tao na iyon, pero iniharang ni Edong ang kanyang sarili, kaya siyang tinamaan. Kusa po siyang sumuko sa mga alagad ng batas, Mami. Nang makita niyang si Edong ang nabaril niya. Nakonsensya siguro kaya sumuko na. Ha? Dati pong tropa ni Edong ang lalaking yun. Si Diego. Hindi niya po alam na kayo ang amo ni Edong na ibig ipapatay ni Cesar. Si Cesar? Oo, Mami. Ang taong may malaking utang sa inyo. Siya ang umupa ng taong papatay sa inyo. At nagkataon, dating barkada yun ni Edong. Oh, Diyos ko. At iniligtas po kayo ni Edong sa kamatayan. Ay, Edong, anak. Kumusta ng pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Medyo masakit pa po ang sugat ko, Nay. Oh, Si Ma'am Patria po. nasa labas. Kasama sina Sir Johnny at Ma'am Merly. Hindi ko nakilalang pumaril sa kanya. Na ikaw ang tinamaan. Dahil iniligtas mo ang nanay ng amo mo. Opo. Nasa kamay na ng mga alagad ng batas ang salarin. Oo. Kung ganun, kilala na nila kung sino yon. Oo. At magugulat ka. Dahil ang taong yon ay si Diego. Ano? Oo, anak. Mami pala ng amo mo ang ipinapapatay sa kanya. Iyon ang ipinagtapat niya sa mga may kapangyarihan. Kawawan Diego. Dahil sa ginawa niya, tiyak na siyang makukulong ngayon. Sir Johnny, Masaya kami at nakalabas ka na ng ospital ngayon, Edong. pwede na po akong magtrabaho uli, Sir Johnny. Hindi pa. Magpahinga ka muna sa inyo. Pero sir, malaking abala na po sa inyo itong pangyayari sa akin. Huwag mong alalahanin yun, Edong. Ay, Basta ang mahalaga, makapagpahinga ka ng gusto para lubusan kang gumaling. Ma'am Patria? Maraming salamat sa iyo, iho. Iniligtas mo ako sa kamatayan. Totoong nagkamali ako sa hindi ko pagbibigay ng pagkakataon sa iyo para magbago. Ma'am Patria? Edong, patawarin mo sana ako. Lagi siyang handang tumulong sa taong naang magbago. Ito'y muling pagpapalain sa kanyang panahon.
panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Tanggapin mo na siya, anak. Sa gagawin mong yun, maging mga apo ko magiging masaya dahil mapupunan ang kanilang kasabikan sa pagmamahal ng isang ama. At pagkatapos ano, Itay? Makalipas ang ilang taon, mamamatay din siyang tulad ng dalawa kong pinakasalan. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong sa labis na takot ay sinisikil ang kanilang kaligayahan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Clarissa sa ating dunang sa kanyang panahon. What can you say, best friend? Maganda ba itong susuotin ko sa reunion natin? Ikaw talaga, Ophelia. Sobrang excited, ha? Of course! This is our first reunion after 29 years, ha? O bakit ikaw? Hindi ka excited? Masaya ako, pero di naman tulad mo. Para kang atat. Sobra ka naman. Pero, para biro, talagang sabik na ako makita yung mga dati nating classmate nung high school. Kaya naman talagang pinaghahandaan ko. Eh, di ba sabi ng mga officers natin, sa restaurant mo gagawin ang reunion? Oo. May function room kasi doon. O alam na ba nila ihahain mo? Alam na nila. Maliban na lang sa presidente, si Marcelo. Oh, tsak namang hindi aangal yun eh. Dahil hindi naman pihikan si Mark kahit noon pa. Malay mo naman kung nagbago na siya. Ay, basta. Hindi magre-reklamo yun. Lalo na kung galing sa'yo. No wonder kung bakit masenso ka sa business na ito, Clarissa. Masarap ka magluto. Bola. Hindi talagang masarap ang mga pagkain dito sa restaurant mo. Kaya pala dito napili ng mga classmate natin na gawin ang first reunion natin. Oo na, sige na. Nagpapasalamat na ako sa'yo. Alam mo, matagal tayong hindi nagkita pero parang hindi ka naman tumanda. Oh? Maganda ka pa rin. Talaga? Sabi ni Ophelia, nang kumustahin kita sa kanya bago pa itong reunion natin, biyuda ka na raw. Oo. 2 beses na ako nabiyuda. Sorry to hear that. It's okay lang. Matagal na naman yun. At saka tanggap ko na. Malaki na nga yung 2 kong anak. Bunso na lang ang pinag-aaral ko. Ako naman, hanggang ngayon, binata pa rin. Ha? Talaga? You mean, puro trabaho lang yung inatupag mo sa loob ng 29 years? Maaaring hindi ka maniwala, pero yun ang totoo. Kaya nga mula sa pagiging mahirap noon, nagawa kong iangat ang buhay namin ni Inay at ng 2 kapatid ko. Galing mo. Clarissa, Yes? pwede kayang makapasal ako sa inyo? Ha? Bakit? Para makapagkwentuhan ulit tayo.
Good morning, Mommy. Good morning, Grace. Good morning, Mom. Good morning, Daryl. Oh, Grace, papasok ka na ba sa office? Si Mommy. Umattend lang ng reunion last night. Naging absent Minded. Bakit kaya? Baka naman dahil doon sa gwapong guy na naghatid kay Mommy last night. Oo nga, no. Tumigil nga kayong dalawa dyan. Hindi ba sinabi ko na sa inyo kagabi? Kaklase ko rin si Mar. Ibig niyong sabihin, wala kayong something ng guy na yun? Okay, sige, aminin ko. Nanligaw siya sa akin nung high school. Pero dahil nga sa mga bata pa kami, hindi ko siya sinagot. Oh, hanggang doon na lang yun. Hindi na ako mag-aasawa pa, mga anak. Ang gusto ng boss ko, ikaw ang mag-cater sa party ng office namin. Ang tanong lang, magagawa mo pa ba? O bakit naman hindi, Ophelia? Trabaho yan na lumalapit sa akin. Kasi naman, ang dami nagpapakater na sa'yo. Kaya naisip ko, baka hindi mo na maisingit. Ay, kaya namin yon. Masaya nga ako maraming trabaho. Sa tali nga, napapansin ko, kanina pa may nagte-text sa'yo. Hindi mo man lang tingnan. Alam ko na kasi kung sino. Si Marcelo. O di basahin mo, para masagot mo naman yung tao. Gusto niyang pumunta sa bahay. Ay, ayoko. Alam ko naman na gusto niyang maligaw. Wow, ha? Haba naman ang hair ng best friend ko. Ma-imagine, hanggang ngayon, mahal ka pa rin ni Mar. Naku, Clarissa, huwag mo nang pakulan si Mar. Naku, swerte mo na sa kanya. Ophelia, hindi pwede. Ayoko. Bakit? Anong dahilan? Binata naman yung tao. Asensado na rin. Wala sa kanyang problema. Nasa akin. Grace, Daryl, narito na ako. Ay, si Mommy dumating na. Mami, in-entertain na po namin ang bisita nyo. Ang tagal nyo kasi. Ha? Good afternoon, Clarissa. Marcelo? Oh, halika na, Daryl. Iwan na natin sila. Nice talking to you po, Mang Mar. Ganon din sa inyong magkapatid. Bakit hindi mo sinabi sa akin pupunta ka dito ngayon? Kung sinabi ko, tiyak na hindi ka papayag. Clarissa, mababait naman ang mga anak mo. Bakit ayaw mo akong papuntahin dito? Gusto mong malaman? Okay, ikaw tatanungin ko. Bakit mo gustong magpunta dito? Pwede naman tayong mag-communicate through text. Kasi gusto ko sanang ituloy ang panliligaw ko sa'yo nung high school pa tayo. Sabi ko na nga ba, yun ang gusto mong gawin. Hindi na tayo mga bata ngayon. Palagay ko naman, wala nang dahilan pa para tanggihan mo ko. Meron. Meron, Marcelo. Clarissa. Ayoko nang mag-asawa pa. Naisipan niyo kaming dalawin dito, Lolo. Oo nga, Lolo. Miss na namin kayo. Uy, lalong miss ko na kayo, mga apo. Kayo naman kasi, hindi na kayo dumalaw pa sa probinsya para man lang magbakasyon eh. Sina Ate Grace at Mami po kasi, Lolo eh. Sorry po, Lolo. Naging busy po kasi ako sa trabaho ko. Ganon din si Mami sa business niya. Tama pala ang naisip ko na ako na lang ang dumalaw sa inyo. Uy, kumusta naman kayo? Ang mami niyo? Okay naman po kami, Lolo. Si Mami, Lolo. Oh, May bago manliligaw. bago manliligaw? Opo, classmate po niya nung high school. At mukha naman po mabait. Bakit? Nakilala niyo na ba? Opo, nagpunta na siya dito. Kaya lang, binastad na siya ni Mami eh. Ano bang pangalan ng lalaki? Marcelo po. Marcelo Martinez. Si Mar.
Masugid talagang manliligaw yun ng mami niyo nung araw. Madalas din siyang dumalaw nun sa bahay. Ay, ganun po ba? Binata pa rin siya hanggang ngayon, Lolo. Asensado na nga po siya eh. Pero ayaw pa rin ni Mami. Gusto pa naman po sana namin magkaroon ng stepfather. Oo. Tiyak, may magandang dahilan ng mami niyo. Kaya niya tinanggihan ng lalaking yun, mga po. Lolo, isa lang ang dahilan ni Mami. Anong dahilan? Ayaw niyang mag-asawa. Ayaw daw po niyang mabiyuda uli. Anak, Clarissa, kanina mo pa tinitingnan ng mga larawang yan. Tay, mga picture po namin nung high school. Kasama si Marcelo. Opo. Anak, bakit mo pinahihirapan ang sarili mo? Ganoong maaari ka namang muling lumigaya. Itay, Nakita ko at nakausap na muli si Marcelo nung minsan nagpunta siya rito pero hindi mo hinarap. At tingin ko naman talagang mahal ka niya. Palagay ko rin may damdamin ka rin sa kanya. Anak, tanggapin mo na siya. Sa gagawin mong yun, maging mga apo ko magiging masaya dahil mapupunan ang kanilang kasabikan sa pagmamahal ng isang ama. at pagkatapos ano? Makalipas ang ilang taon, mamamatay din siya tulad ng dalawa kong pinakasalan. Itay, ayoko nang maranasang mabiyudang muli. Napakasakit. Ang Diyos lamang ang may hawak ng ating buhay. Kaya hindi mo dapat isipin na mamamatay din si Mar tulad ng una mong mga napangasawa. Ang nunal ko po sa tuluan ng luha. Itong may kasalanan. Mali. Mali, anak. Huwag mo sanang ibatay ang iyong buhay sa ganyang paniniwala. Sa Diyos ka manalig. At ang iyong mga alalahanin ay sa Kanya mo ilapit. At makikita mo, diringgin niya ang panawagan mo. Salamat naman, Clarissa. Hinarap mo ako ngayon. Wala ka kasing sawa sa pagpunta dito, Mar. It's because I love you. Sana naman bigyan mo ako ng pagkakataon na ipakita sa'yo ang katapatan ng hangarin ko. Paano kung mamatay ka rin? Tulad ng mga nauna kong napangasawa. Kung yun ang kapalaran ko, handa akong tanggapin. At magpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Marcelo. Dahil binigyan niya ako ng pagkakataong makapiling ang babaeng pinakamamahal ko. Oh, Mar. Clarissa, life is too short. So please, huwag mong mahayaang patakbuhin ng takot ang buhay mo. Nako, yan ang magugustuhan ni Marto regalo mo sa Ay, kanya. naku, yun naman talaga ang gusto kong mangyari, Ophelia. Ang bilis ng panahon, no? Oo nga. Parang kailan lang. Ikinasal kayo ni Marcelo, 6 years na pala yun lumipas. Oo. Eh, kailan ba uwi niya galing sa Japan? Ay, ngayon. Hindi na nga siya nagpasundo sa airport. Didiretso na lang daw siya rito. Sandali, Ophelia, ha? Tumatawag si Grace. Oh, Grace, napatawag ka. Mami, huwag kayong mabibigla. Napanood ko sa balita. Bumagsak daw ang eroplano sinasakyan ni Tito Man. Ha? No, hindi totoo yan. Hindi pwedeng mamatay ang Tito Mar mo. Hindi! Ang akala
akala ko hindi mangyayari sa iyo. Ang sinapit ng dalawang lalaking una kong minahal, Marcelo. Mali pala ako. Dahil nawala ka pa rin sa akin. Clarissa? Buhay ka? Oo, mahal. Hindi ako napasakay sa aeroplanong bumagsak. May naging problema sa papeles ng kasosyo ko, kaya tinulungan ko siya. Salamat. Salamat po, Diyos ko. Hindi mo po kinuha ang asawa ko. Iniligtas mo po siya. Ang Diyos ang tunay na may-ari ng ating buhay. Kaya marapat lamang na sa Kanya laging manalig upang Kanyang kandiliin sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Phil Cruz, Susan Robles, at Lionel Benjamin. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Sinasabi ko na nga, be. Gusto mo na obya ko. Gusto mo si Marie. Sinuntok mo. Dahil niloloko mo ko. Kunwari lang ang pagtulong mo kay Marie. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong agad na hinahatulan ang kanyang kapwa sa kilos at panlabas na anyo nito. Kaya naman kadalasan nakasasakit sila ng damdamin. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Adele sa ating dulang sa kanyang panahon. Adele, anak! Luto na itong arroz caldo. Ay, naku. Tamang-tama, Nay. Nakabili na ako ng pandesal. Dinala ko na nga ako doon sa burol ng nanay ni Marie. Ay, sige. Dadaling ko na ito doon para makakain naman ng mga naglalamay. Ako na lang mo. Ha? Napagod na kayo sa pamamalingkit pagluluto eh. Magpahinga na muna kayo. O siya, sige. Pero sasaglit ako doon mamaya. Okay po. Sasabihin ko kay Marie. Ay, kawawa naman si Marie. Mabait naman siya. Ngunit mukhang sinusubok ng kapalaran. Magkasunod na pumanaw ang kanyang mga magulang. Iyak nga nang iyak hanggang ngayon na eh. Dahil doon, napabayaan na niya ang trabaho niya sa pabrika. At ilang buwan na rin ang utang niya sa paupahan mong bahay. Naunawaan ko naman ho siya. Ako man yung lumagay sa katayuan niya eh, mas uunahin ko kayo kaysa doon sa bahay natin. Ano na nga ba ngayon ang balak niya? Hindi ko pa po tinatanong eh. Gusto ko po munang tulungan siyang mailibing yung nanay niya. Nailibing na si Inay, Ate Adele. Mag-isa na lang ako ngayon. Wala na akong kasama sa bahay. Dahil ilang buwan na rin patay si Itay. Marie, kung nalulungkot ka at nahihirapan ka mag-isa, edi, nung ka muna sa amin para meron kang kakwentuhan. Salamat, Ate Adele. Napakarami niyo na nagawa ni Aling Toyang para sa amin. Malaki na rin ang utang ko sa iyo. Huwag mong intindihin yun.
Ang isipin mo ngayon, makabangon ka at makapagsimulang muli. Hindi ko nga alam kung paano gagawin ko eh. Paano ko gagawin yun? Nalaman ko na kasi na tinanggal na ako sa pabrika dahil sa tagal na hindi ko pagpasok. Wala naman silang konsiderasyon. Siyempre, nagkasakit yung mga magulang mo eh. Magkasunod pang namatay. Kaya mo nagawa yun. Hayaan mo. Makakahanap ka rin na ibang trabaho. May awa ang Diyos. May sinabi sa akin yung isa kong kaibigan na DH sa Hong Kong. Nangangailangan daw ng isa pang katulong ang amo niya. Parang gusto kong subukan. Ako, baka mahirapan ka dun. Sanay naman ako sa hirap, ate. Kaya lang parang gusto ko subukang magtrabaho dun para makabayad sa mga utang ko. At para makalimutan na rin ang lungkot dahil sa pagpanaw ng mga magulang ko. Sa bagay, may katwiran ka. Konti lang naman daw ang gagastusin ko eh. Dahil direct hire daw ako. Pero problema ko pa rin yung konting panggastos. Ano? Gusto mong pakasal na tayo, Oscar? Oo, Marie. Total, mag-isa ka na. Wala na mga magulang mo. Malulungkot ka lang kung mananatilik kang nag-iisa. Pero kamamatay lang ni na inay at itay. Hindi rin ako magiging masaya kung magpapakasal tayo sa ganitong panahon. Magiging masaya ka, Marie. Lahat gagawin ko para maging maligaya ka sa piling ko. Kaya pumayag ka na. Pasensya na, Oscar. Pero hindi pa ako handa. Ayoko namang mag-asawa dahil lang sa ulilang lubos na ako. May iba pa akong gustong gawin ngayon. Ano yun? Ang mabayaran ng mga utang ko. At magagawa ko yun kung mangingibang bansa ako. Gusto mong mag-abroad? Ano, Oscar? Gusto mag-abroad ni Marie? Oo, Diego. Para daw mabayaran yung mga pagkakautang niya dahil sa pagkakasakit at pagkamatay ng mga magulang niya. Paano yan? Di magkakalayo kayo na matagal? Kaya nga malungkot ako eh. Hindi ko gustong gagawin niya. Pero ayaw naman niyang papigil. Hindi ko naman kasi siya kayang tulungan na magbayad ng mga utang niya. Pare, hindi kaya sinusulsulan siya ng kasera ng tibo para gawin yun? Si Adele? Oh, tombo yun, di ba? Uy, At close kay Marie. Kaya pwede niyang gawin yun. bakit naman niya gagawin yun? Oscar, doon pa lang sa lamay ng nanay ni Marie, halata ko ng kursunada siya ng tomboy na yun. Ano? Baka sinusulsulan niya si Marie na lumayo sa iyo. Nasa ganun, magkaroon silang pagkakataon na maging sila ng nobya mo. Kaya kung ako sa iyo, pare, huwag kang pumayag na umalis si Marie. Pilitin mo siya, napakasal na lang kayo. Paano kung hindi siya pumayag? Papayag si Marie kung talagang mahal ka niya. Lester, may dala ka na naman pasalubong sa amin ni Inay. Nag-abala ka na naman. Masaya ako sa ginagawa ko, Adele. Hindi ito kaabalahan para sa akin. Pero alam ko kung bakit mo ginagawa yan. Naliligaw ka sa akin. Hindi naman masamang magpakita ng pagmamahal, di ba? Hindi kasalanan yun. Pareho naman tayong walang pananagutan. Oo nga. Pero hindi naman lihim sa'yo yung damdamin ko, di ba? Ang puso ko, pusong lalaki. Ikaw na rin na may sabi, Adele. Gusto mong lumaya sa nararamdaman mo yan. Dahil mali. At kasalanan sa Diyos yan. Tama ka. Pero, Lester, di pa ako malaya. Katunayan, meron akong mahal na iba. Pilit ko ng pinaglalabanan yun eh. Pero, ayokong paasahin ka.
Hindi mo naman ako pinaasa. Ako ang may gustong umasa at gawin ito. Dahil naniniwala ako na walang imposible sa Diyos. Malay mo, palayain ka niya sa pagiging pusong lalaki mo para sa akin. Lester? Kaya, hayaan mo na lang akong magtiyaga, Adele. Ito na yung perang magagamit mong panggasto sa pag-abroad mo, Marie. Maraming salamat, ate. Pangako, lahat ng utang ko sa'yo, babayaran ko kapag nakapagtrabaho na ako doon. Huwag mo isipin yun. Di naman ako nagmamadaling bayaran mo yun. Tama ang aking anak, Marie. Ang mahalaga sa amin ay matulungan kang makabangon. Maraming salamat po sa inyo, Aling Toyang, Ate Adele. Napakabuti niyo po talaga. Basta, lagi mong ingatan ang sarili mo doon, ha? Oo, ate. Madalas ko rin kayong tatawagan. At huwag mong kalilimutang laging tumawag sa Diyos dahil siya ang tunay na makapag-iingat sa'yo. Adele, sandali nga. Oh, ikaw si Oscar, di ba? Yung nobyo ni Marie. Buti natatandaan mo pa ako. Matandain naman ako sa mukha, Oscar. O, anong kailangan mo sa akin? Bakit ba gusto mong umalis ng bansang nobya ko? Binigyan mo pa siya ng panggastos. Di ako may gusto noon. Si Marie, tinulungan ko lang siya. Sinungaling! Talagang gusto mo siyang mapalayo sa akin. Sa ganon, magkaroon ka ng pagkakataong dumiskarte sa kanya. Ay, nagkakamali ka, no? Kaibigan lang ang turing ko kay Marie. Kung talagang totoo yan, layuan mo si Marie at kunin mo ang perang ibinigay mo sa kanya. Ay, hindi ko pwedeng gawin yun. Ganon. Ayoko sumama ang loob niya sa akin. Sinasabi ko na nga, be. Gusto mo nobya ko eh. Gusto mo si Marie. Sinuntok mo ko. Dahil niloloko mo ko! Ah, Kunwari lang ang pagtulong mo kay Marie para makuha mong loob niya at mailayo mo sa akin. Itong tandaan mo, Tomboy. Sa oras na malaman ko na kayo na ni Marie, papatayin kita. Tandaan mo yan! Walang niya ka! Adik ko, bakit mo sinampal? Ang sama mo! Sinuntok mo si Ate Adele! Pinahiya mo ako sa kanya! At nagsumbong pala sa yung tomboy na yon. Hindi siya nagsumbong! Nakita na yung sa kapitbahay nilang ginawa mo! At siya nagsabi sa akin! Kaya napilitan na magtapat si ate! Bakit mo ginawa yun, Oscar? Naging napakabuti ni na Ate Adele at Aling Toya sa akin! Wala silang ipinakitang hindi maganda! Marie, Pero ikaw, nobyo ko pa lang. Kung umasta ka, akala mo kung sino ka na. patawarin mo ako. Nagselos lang ako. Ayoko kasing umalis ka ng bansa. Sa ginawa mo, sinira mo ang pagtingin ko sa'yo. Marie! Umalis ka na, Oscar. Ha? Ayoko na makita ka pa. At wag mo na rin guguluhin pa si Ate Adele. Dahil sa oras na malaman ko may ginawa ka pang masama sa kanya, ako mismo, ako ang magsusumbong sa'yo sa mga pulis! Huwag mo sanang kalilimutan ng mga payo namin sa'yo, Marie. Lagi kang mag-iingat. At huwag mong pababayaan ang sarili mo. Opo, Aling Toyang. Mamimiss ko po kayo ni Ate Adele. mamimiss ka rin namin, Marie. Bali, mabilis naman lumipas yung panahon eh. Magkikita ulit tayo. Oo, ate. At saka lagi ko kayong tatawagan. Paano nga pala si Oscar? Kinalimutan ko ng barumbadong yun. At ang mapanghatol na yun, ate. Siguro kaya nangyari to upang makita ko ang tunay niyang ugali. Si Marie ba yung kausap mo sa cellphone, anak? Opo, Nay. Oh, kumusta naman daw siya?
Ayos pa rin po dahil mabait naman daw yung amo nila. Natutuwa ako sa batang yun. May isang salita. Nakabangon na siya ngayon. Nabayaran na niya lahat ng mga utang niya. Hindi po siya pinabayaan ng Diyos. Ay, teka nga pala. Bakit nakabihis ka? Aba, at naka-makeup ka pa. Mamasyal po kami ni Lester, Nay. Napapadalas yata ang pamamasyal ninyong dalawa. Kayo na ba, anak? Di pa po. Oo. Pero malapit na. Bala ko na po siyang sagutin sa birthday niya. Aba, magandang regalo yan, anak. Sigurado ka ba na malaya ka na sa pagiging pusong lalaki mo? Opo, Nay. Si Lester na ngayon ang nasa puso ko. At hindi na si Marie. Pinalaya ako ng Diyos sa mali kong damdamin para kay Marie. At yun ay dahil nagtagumpay ka sa pagsubok sa'yo ng Diyos. Hindi niya binibigo ang mabuting hangarin nang sa kanya'y nais makalugod. Iyon ay kanyang binibigyan ng katuparan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Bobby Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. May interest din ako, Henry. Pero naging concerned ka ba? Sinuportahan mo ba ako? Kung iyang mga kababawan na yan ang ipangdidepensa mo sa akin, kung bakit ka nakiapid, mabuti nga mamatay ka na, Daisy. Baka nga kamatayan mong katapat ng krimeng ginawa mo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hanggang saan nga ba masusukat ang isang matatag na paninindigan tungkol sa pamilya? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Henry sa ating dulang sa kanyang panahon. Ayoko nang kumonsulta sa ibang doktor para sa second opinion tungkol sa sakit ko, Henry. Aba, hindi po pwede ang gusto mong mangyari, Daisy. Kailangan mo ulit magpasuri sa ibang doktor para malaman natin kung tama nga ba yung proseso ng medication na sinasabi ng unang doktor na sumuri sa iyo. Isa pa, siya rin ang nagpayo sa atin para sa second opinion. Kagastos ka lang, sayang ang pera. Ano ka ba? Alam mo nga ikaw ang primary beneficiary ko sa health insurance ko sa kumpanya. Sa laki ng hinuhulog ko ron, wala kang dapat alalahanin kung magkano man ang abuti ng gastos mo sa pagpapagamot. Inihanda ako ng sarili ko sa kahihinat na ng sakit kong ito, Henry. Kung mamamatay ako, mamamatay. Tanggap ko na. Unti-unti ko nang nararamdaman. My God, Daisy. Pwede pa. Mag-isip ka naman ng positibo. Dahil wala ako ibang iniisip kundi kung paano ka gagaling sa sakit mo na yan. Acute myeloid leukemia. Sakit ko, Henry. 1 buwan, 2 buwan. Ewan, hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako mabubuhay. Kahit na magpa-chemotherapy pa ako, hindi na ako mapapagaling sa sakit kong ito.
Sammy, layuan mo na si Daisy. Tigilan mo ang panggugulo sa buhay nila. Nagmamahalan kami, Ma. Sabihin na nating maling pagkakataon. Pero sigurado kami sa nararamdaman namin sa isa't isa. Huwag mong bigyan ng katwiran ng mga mali mong motibo. Ma, kasalanan ko ba? Kung ako ang nakapagpuno ng mga kakulangan ni Henry kay Daisy? Hindi mo dapat sinamantala yon. Dahil sa ginagawa mo, hindi lang buhay ng mag-asawa ang sinisira mo, kundi pati kinabukasan ng anak nilang si Ellie. Kahit ano pang sabihin mo, Ma, mahal ko siya. At walang pagmamahal na mali. Nakipagrelasyon ka kamo kay Sammy? Narinig mo sinabi ko, hindi ba? Kaya ba gusto mo nang mamatay? At ikaw nang nagbibigay ng kaparusahan sa sarili mo? Anong klaseng virus ang dumali dyan sa utak mo? At humantong ka sa pakikiapid? Dahil marami akong expectations na hindi ko nakita. Hindi ko nadama sa pagsasama natin. Hindi ko naramdaman na mahal mo ko, Henry. Hindi ko naramdamang minahal mo ko sa paraang gusto ko. Oh my God, Daisy! Halos ginagawa kong araw ang gabi para lang mabigyan kita ng maalwang buhay. Isipin mo, lahat ng klase ng infrastructures, mapa-public man o mapa-private, pinasok ko na bilang civil engineer. Pagkatapos lahat ng sakripisyo ko, minamaliit mo. Hindi pagmamahal ang tawag mo sa mga ginagawa ko. May mga interest din ako. Pero concerned ka ba? Sinuportahan mo ba ako? Kung iyang mga kababawan na yan ang ipangdidepensa mo sa akin, kung bakit ka nakiapid, haba mabuti pa nga mamatay ka na. Baka nga ang kamatayan mo ang katapat ng krimeng ginawa mo. Ano ba, Henry? Bitiwan mo ko. Mag-usap tayo ng lalaki sa lalaki. Hayop ka. Kadugo mo ko. Pero tinalo mo pa rin ako. Asawa ko pang pinagdiskitahan mo. Anong klaseng utak meron ka, Sammy? Anong klase? Wala! Henry, pakinggan mo muna ako! Kung inaakala mong mapagbabago pa ng mga sasabihin mo, ang kinamang ginawa niyo ni Daisy, nagkakamali ka, Sammy. Bakit ang pagsasama pa namin mag-asawa sinira mo? Alam mo kung gaano ako nagsisikap para sa pamilya ko! Nasira ba ang pag-asawa niyo? Hindi ka naman iniwan ni Daisy, ah. Di ba? Ikaw lang to masyadong mag-react. Dapat na magpasalamat ka pa sa akin. Dahil buo pa ang pag-asama niyo mag-asawa. Nakatira pa rin kayo sa iisang bubong. Ganoon? Gusto mo pang tanawin kung utang na loob yung panggugulong ginawa mo sa buhay namin? Hindi pa ako tapos magpaliwanag. Papatayin kita, Sammy! Iyon ang gusto kong gawin sa'yo sa mga sandaling ito! Papatayin kita! Ito po ba yan, Mami? Yung pagkakawatak-watak ng pamilya natin na magiging consolation ko sa pag-aaral ko na mabuti? Sakit-sakit naman, Mom. All the while, akala ko perfect family tayo. Lalo pa nakikita ko naman ang pagsisikap ni Daddy para sa ating dalawa. Pwede namang ihiwalay mo ang problema namin ng daddy mo sa iyong pag-aaral, anak. Basta, mag-aral ka pa rin mabuti, okay? Hindi ganun kadaling gawin yung sinasabi mo, Mami. Lalo na nakikita ko masyado affected si Daddy sa mga nangyayari sa pagitan ninyong dalawa. At ako rin. Hindi na ako makapag-concentrate sa lahat ng bagay. Mami, bakit niyo naman kasi ginawa kasalanan yun? Sa halip na masaya pa rin sana tayo bilang isang pamilya ngayon.
wakas, walang perpektong kasagutan sa mga katanungan natin sa mundong ito, Henry. Masakit na katotohanan yun. Ang hirap mabuhay sa isang tahanang wala ng magagandang bagay na pinagsasamahan, Leo. Hungkag na bawat sulok ng bahay. Wala nang saysay ang mga saloobin. Dahil lamang sa isang panlilinlang. Pero kailangan mo pa rin lumaban at harapin ang mahihirap na sandali. Alam mo bang gusto ko nang tumalon mula sa rooftop ng building na ito? Oh, nagiging makasarili ka na rin. Kapag ginawa mo yun, paano na si Ellie? Sana nga nang gawin ni Daisy ang pakikiapid. Inisip din niya ang magiging kalagayan naming mag-ama. Dahil para na rin niya kaming pinatay, Leo. 10 ng magaganda naming pangarap ni Ellie. Henry, gusto ko nang magpasuri sa ibang doktor para sa second opinion ng sakit ko. Bakit? Dahil ayaw mo nang mamatay katulad ng gusto mo mangyari nung una? Dahil pinagtaksilan mo ako? Dahil kung sakali mang magkaroon pa ng pag-asa na humaba pa ang buhay ko, gusto kong ituwid ang aking mga naging kasalanan para muli tayong masaya. Tulad ng dati. Ikaw, ako. Kahit na malulungkot ako dahil muli ka na namang aalis. Mas mainam na rin bumalik ka na nga lang sa trabaho mo sa Riyadh. Para mas magkaroon tayo ng kanya-kanyang kapanatagan. Masyado na ako naging pampagulo sa buhay ni na Henry at Daisy. Sa buhay niyo, Ma. Sana lang, anak. Saan ka man makarating, maging mahinahon ka na sa iyong mga desisyon. Huwag ka nang maging padalos-dalos sa mga bagay-bagay. Dahil kailanman, hindi dapat pinaninindigan ang isang pagkakamali. Ma, salamat. Sa kabila ng aking mga pagkukulang, hindi nawawala ang pagmamahal niyo. Ipinapangako ko, hindi ko na muling sasaktan ng kalooban niyo. At kina Henry at Daisy, pati sabi sa kanila, paulit-ulit akong humihingi ng kanilang kapatawaran. Henry, kapag hindi ka nagpatawad, ikaw rin ang mahihirapan. Dahil ikinukulong mo ang sarili mo sa negatibong kaisipan at damdamin. Hindi mo namamalayan, unti-unti na rin nilalaso ng kalungkutan ng iyong buhay. Wala ka sa sitwasyon ko, Leo. Kaya mo nasasabi yan. Sa palagay mo ba, basta ko na lang makakalimutan ang mga nangyari? Hindi ko rin naman talaga matutukoy ang antas ng paghihirap ng iyong kalooban. Pero kung sisikapin mong maibsan ang sakit na nadarama mo ngayon, masisimulan mo na rin mapatawad si Daisy. Maaari. Pero mangangailangan pa yun ng mahabang panahon. Kung kailan, hindi ko rin alam.
Mami. Pero hiling ko pa rin sa Diyos na madagdagan pa ng mahabang panahon ng buhay mo. Gusto kong makita mo pa ang pagtatapos ko sa college. Gusto kong magkasama kayong aakit ni Daddy sa stage. Pagdating ng araw na yun. Siguro nga. Kailangan ko pang lalong maging positibo sa mga pananaw ko. Para masaksihan ko pa ang masasayang araw sa loob ng tahanang ito. Maraming dahilan para maging masaya ka, Ma'am. Nandito kami ni Daddy. Hindi kami mawawala sa tabi mo. Tama si Ellie, Daisy. Mananatili kami sa tabi mo. Hindi kami mawawala sa paningin mo. Henry. Hindi pa rin nagbabagong layunin ko para sa ating mag-anak. Ang akala ko, tuluyan mo nang ilalayo ang iyong kalooban sa akin. Patawarin mo ko kung masyado man kitang hinusgahan sa mga naganap. Pero sa huli, mas nanaig sa akin ang pagmahal at pagpapahalaga ko sa ating pamilya. Muli nating bubuuin ang nagkapira-piraso nating mga pangarap. Isang hamon sa pagpapatawad, ang mahirap na pagpapalaya sa sarili sa mga naganap. Ngunit mahalaga ang pagpapatawad at paglimot dahil sa pamamagitan nito, ito'y nagkakaroon ng makabuluhang epekto sa ating pagkatao at masiglang pamumuhay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Maynard Landicho Jr., Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Jenaline de la Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.